Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, magandang umaga kung nasa Pilipinas ka. Magandang umaga po. Good morning. Can you speak louder, ma'am? Yes po. Anong pangalan? Aya po. Aya. Ayan. May narinig akong nagdodoble. Ano yung maingay na yun, ma'am? Ay, okay na po. Are you on Bluetooth? Sorry po. Hindi naman po. Are you in transit? Po? Are you in transit? I mean, are you in a moving car? Hindi po, sorry. Nadikit ko po kasi yung maliit kong electric fan sa phone. Pero okay na po, nilayo ko na. Yung maliit nyong? Maliit na electric fan po. Okay. Yung portable. Uso ngayon yan no? Ilang taon na si Aya? 27 po. 27. Matanda ka lang sa akin ng 1 year, ka-generation kita. Hindi ka sure. Talagang ginagano mo pa ako Talaga naman Joke lang po. Anyway, si Aya ay calling from what place in the world? I'm from Davao po. Davao. Saan ka sa Davao, ma'am? Davao City po. Davao City. Anyways, ma'am, yung electric fan ilayo mo sa telepono kasi narinig po namin. Maingay. Ay, Ang daing problema ni Aya, pati electric fan, problema natin. Anong ginagawa ni Okay na Aya po sa ba? buhay? BPO po. Pero work from home. Are you married? Hindi po. Para may kalibin po. May anak na kayo? Coming po. Buntis ka ngayon. Yes po, 8 months. Uy, malapit ka na mga anak. Yes po. Babae, lalaki? Babae. Babae. May pangalan na. Gusto mong paltan ko? Makikialam mo ka sa pangalan. Magdadagdag ako. Decision. Hindi. Magdadagdag lang ako. Halimbawa, ang pangalan ay Luisa. Lalagyan natin ng Marie. Parang gano'n. Ito naman. Bakit may Marie? Hindi nga kaya. May pangalan na ba kayo? Meron na po. Ano pangalan? Huwag na Papa Jack. Ano ba yan? Hindi anak ng pusa, hindi ako makakapakialam Ano ba yan, Sino nagpangalan? Ano lang din. Basta yung medyo kasi sa real name ko. Nag-combine sa pangalan mo sa inyo. Apo. Di ba? So, kumbaga kung ang pangalan mo ay Aya, yung jowa mo ay kumbaga siya Mag-aya, gano'n. Corny. Ewan ko ba? Tigilan ko na nga itong pinagagagawa ko sa karir ko. Ayan. Anong trabaho ni jowa? Sales agent po. Anong binibenta niya? Sa mall. Parang butcher po siya doon. Pero kasalin po kasi. Yun po yung Ako muna role kwento. niya. Okay na ako. Nalulungkot lang ako. Anyways, sige magkwento ka na. Lang po. Parang kailangan ko lang ng advice. Kasi, disclaimer lang. Meron po kasi akong anak sa first pa. Sa ex ko po. 5 years old na po siya. Lalaki. Isa. Tapos, Okay. Tapos po, kaka 1 year lang namin nitong jowa ko ngayon, nung January. Kasi parang 9 months pa lang kami, nabuntis na po ako. Pero, nagka-jowa pa ako bago siya. Pagkatapos nung sa tatay ng first baby ko. Pero yung ko po kasi, concern ko po kasi is, ngayon po kasi, naiiyak ako agad-agad. Parang kahapon or the other day or the other night. Kasi 8 months na nga po yung child ko. So medyo, na po siya, nakakahingal na po, maggalaw. Yung anak ko po is, po kasi siya, parang,
kailangan mo pa siyang intindihin talaga. Tapos, nababother lang po ako kasi di po siya ganun ka-caring sa first baby ko, yung partner ko po ngayon. Mhm. Yung, kung ano ba kasi magkatabi sila matulog sa gabi. So, kasi nagwo-work ako. Pero nasa malapit lang naman ako, nakikita ko sila kasi nasa isang room lang. Kasi nga work from home. Pag nakakainis lang kasi, Papa Jack, pag gumagalaw yung anak ko, syempre, nagalaw naman talaga tayo pag natulog. Pinapagalitan niya po. Naiinis po siya. Tapos, Tulog sila nasasaktan parehas. magkatabi po sila. Tapos pag yung anak mo kumikilos, kasi syempre pag tulog kumikilos tayo, di ba? Naiistorbo Kasi yung siya. anak ko po, masyado po siyang kumilos. Yung parang padabog kasi siguro may makate, ganun. Mahilig po kasi siyang inaano yung likod niya. Pag kami magkatabi, inaano ko yung likod niya. Tapos pag siya po, nagagalit po siya. Lalo na po pag natatamaan po siya ng kamay or ng paa. Parang naano po siya. Nababother po ako kasi parang ngayon po, feeling ko di pa siya ready maging tatay. Tapos may kami pa kami another. Well, it's unfair that ang tawag nun, you tag him as hindi siya ready maging tatay. Hindi lang siya ready maging tatay sa anak mo. Kasi po, bago po kami nagsama, bago po kami nagsama, nagpupunta po siya sa bahay namin. Okay naman po siya. Okay naman po sila ng anak ko noon. Pero nung nagpukod na po kami, doon na po parang nag-iba yung trato niya. Nasasaktan po ako para sa kasi hindi siya sanay ng ganon. Paano ba yung ginagawa niyang yung ginagawa niyang Ines? Paano ba? Like, wag kang makulit, wag kang magalaw. Parang ganon. Parang naiinis talaga siya. Tapos minsan, biglang umiiyak yung anak ko. Na pala, pinisil niya na pala. Mali yun. Oo. Mali Kasi yun. nagsasabi naman po yung anak ko na, ganito po ako ni Papa kasi Papa na po yung tawag niya. Parang, pinisil po yung ganito ko. Pero, yung time na yun naiinis talaga siya. Di naman niya tinatago sa akin, pero nasasaktan lang po talaga ako para sa anak ko. Naku. Okay. Question. Sobrang late ba ng tirahan ninyo, ma'am? Kakalipat lang po kasi namin sa bahay nila. Hindi, gusto ko malaman, bakit kailangan magkatabi yun? Mag-stepfather? Pa? Bakit kailangan magkatabi sila? Iisang bed lang po kami. Isa lang po kasi yung kwarto namin dito. Okay. Nasa bahay na nila kami ngayon kasi nga malapit na ako manganak. Kailangan ko ng kasama lagi. Hindi ba pa pwedeng may sariling higaan yung anak mo? Wala na po kasi. Kung sa kabila po kasi, wala po kasing doon, bed sa kabilang. Meron naman kabilang kwarto pero wala siyang bed. At saka 5 years old pa po kasi siya, Papa Jackson. So, naghahanap po talaga siya ng katabi. Kahit before ako mag-work, pinapatulog ko muna siya. Hindi yung point ko. I mean, it could be in the same room, pero pwede maglatag na lang. Di na po kasya. Okay. Hirap nga ito, Nga po. Hindi ko po have you tried talking to him, like yung i-lay down mo yung kasi ganito yan okay, I'll tell you exactly what I think of this and then you tell me. Let's have a dialogue about this. Okay, ready? Okay po. Nung single mom ka and you welcome, well, una sa lahat hindi niyo pinlano ito na magdadalang tao ka, di ba? Okay. When you were a single mom at you were dating, at nagdesisyon ka na maging bahagi na ng buhay mo itong lalaking ito, at some point, you are giving this guy the autonomy, not a complete autonomy, but
at some point, authority para tumayong tatay sa anak mo. Opo. Okay? Otherwise, it will not work kung hindi yun ang tingin mong kaya niyang gawin. He must have that aptitude or that willingness na tumayong tatay sa anak mo. Tama? Yes po. And you have to remember, he was never a father. Although, it is not an excuse na may bata, papatulan mo kasi naiinis. That's a sign of immaturity. Nakakasunod ka, ma'am? Yes po. Okay. Now, my problem here is, I do not believe that there was ever a time that the two of you sat down at inilatag mo sa kanya how you expect him to become a father sa una mong anak. Kasi kailangan pag-usapan niyo to. Hindi po pwedeng playing it by ear. Kung wala kang unang anak, ate, at meron ka lang pinagdadalang tao at kayong dalawa lang ang nag-uusap dito, plus yung papanganak mo, po pwede yan play it by ear. Pero dahil meron ka ng unang anak, hindi po pwedeng play it by ear. Tapos kapag hindi mo gusto yung pagtayo niya bilang tatay sa anak mo, masasaktan ka kasi hindi mo naman sinabi sa kanya kung ano yung ina-expect mo sa relasyon na yan when it comes to him being a father to your firstborn. So kailangan mong ilatag sa kanya. Kailangan maging malinaw ka dyan. Now, kasi ganito ilagay natin sa context ito. Let's put this into context. No? All day long ba? Buong maghapon ba? Ganyan ang trato niya sa anak mo? Hindi ko po masasabing buong maghapon kasi nasa work naman po siya. Pero ang napapansin ko po kasi sa anak ko is natatakot na po siya sa kanya. Like, you have to talk to your daughter. Kasi nung nagjowa ka ng tatay na magiging anak mo ngayon, hindi po pwedeng yung anak mo, yung 5 taong gulang anak mo, will have some sort of trauma dun sa bagong karakter sa buhay nyo. Kasi ang ending niyan, your firstborn will feel left out. Yan nga po. Your firstborn will feel left out. Kasi ano yan eh. Sinasabi ko naman. Yes ma'am, go ahead po. Sorry po. Sinasabi ko naman po sa kanya, yung ganyan ko po na kasi ayoko nga po talagang ma-feel ng firstborn ko na nalalast out siya or na-neglect siya. Kasi parang ko na po na ganun po yung nararamdaman niya. Kasi malambing po kasi itong batang to. Tapos sa amin po, di po siya ginaganyan. Parang mahal na mahal po siya sa amin. Parang ganun po. Kasi po yung partner ko ngayon, parang kada kausap niya sa ko, pagalit. So, alam mo, you really have to talk to your partner. Kailangan mag-usap kayo. This cannot go on. Pwede sabihin na yan ang kanyang brand of discipline. Kaya lang hindi kasi pwede because you are going to set the kind of treatment para sa firstborn mo kasi ikaw ang nakasama niya ng 5 taon. Kailangan niya pag-usapan to. I mean, there has to be a real sensible conversation. Hindi yung, kasi alam mo Aya, karamihan ng tao ngayon na magjowa, nagkakaroon ng usapang panag-aaway na lang. So, tinry ko po siyang kausapin nung nasa po kami, yung kami pa lang pong 3, di pa kami lumipat dito sa kanila. Mm-hmm. Kinausap ko po siya kasi meron din po nung time na nag-away po kami dahil nga sa the way siya magsalita sa anak ko na hindi ko nagugustuhan. Kinausap ko po siya. Tapos nag-sorry naman po siya. Tapos kinausap niya yung anak ko na nag-sorry din siya sa anak ko, ganun. Sa puntong iyan, wait lang Aya, sa puntong iyan, titignan mo rin kung ano yung part na dinidisiplina niya yung bata sa part na feeling mo mainit lang ulo niya. Kasi may mga pagkakataon, ididisiplina niya yan at kailangan mo siyang hayaan. Kung gusto mo tumayo siyang tatay dyan.
Alright? Now, if he apologizes to you and still do the same mistake, that's not apologizing, that's just purely manipulating. Ganito I think what we're trying to get at tonight is that inaalala mo yung nararamdaman ng firstborn mo kasi very vulnerable yung emotion niya at pwede siyang ma-feel left out kasi your soon to be baby in a month's time at saka yung jowa mo ngayon is a unit tama? You are one unit Tama mali? Tatay, nanay, anak naman no? Baka maramdaman kasi ng batang maging outsider siya Especially pag formative years ng bata. And being 5 years old is formative. Alright? So, tingnan mo rin. Tingnan mo kung anong part dito yung wala siya sa hulog or he is trying to impose some sort of discipline sa anak mo. Kasi kailangan niyang gawin yan. At kailangan mong i-embrace yan. Pero yung maliliit na bagay, tulog yung bata. Normal naman sa bata yung tulog Di ba? Malikot, di ba? Normal yan sa bata I mean, I don't believe as an adult, kailangan mong issue yan sa bata. Kaya nga po. Yun po yung ko sa kanya. Yung approach niya po talaga. Pag, makikita mo naman kung maiksi pasensya niya sa bata Now, I'll give you something that you have to carry on with. Kasi tonight, these are vague examples. Honestly, for all we know, baka mamaya nasasaktan ka lang sa nagawa niyang tawag nito dong ines sa bata, no? Pero ang dulo nito, hindi mo rin naman gagawan to ng aksyon pag dumating yung araw hanggang inis ka lang. I'll tell you something and I want you to remember this, okay? When it comes down to it, wag naman sana. No? Alright? When it comes down to it, when push comes to shove, Aya, choose your kids. Period. Right now, there's no need to choose your kids kasi kaya nyo mag-usap It is unwise for me to say na pack your things and go. No. We are so far from that. Kasi nag-usap naman kayo and there was an acknowledgement sa part niya. He's learning his ways to deal with your firstborn. But when it comes down to it, when there is a need for you to choose between him and your kids, it has to be a clear-cut choice. It has to be your kids. Period yan. Period. Has to be your kids. Iba yung pagdidisiplina kasi iba yung bad trip ka lang kasi immature yung utak mo na hindi mo ma-gets na you're an adult and you're dealing with a 5-year-old kid. Parang nasa latter po kasi siya. Kahit parents niya po. Ano? Sinasaway na po siya. Kasi kahit konting usap lang, like yung papakainin. Tapos syempre, meron naman talagang bata na matagal kumain, nakikipaglaro pa din kahit kumakain, ganun. Well, galit agad siya. Hindi niya kakausapin ng maayos. Yun po talaga yung concern ko. Kasi parang hindi na po yung disiplina. No. That we cannot talk about that, no? Yan na part na hindi kita kayang kampihan. Alright? Kasi you could be wrong sa part na yan. May mga batang kayang kumain ng may disiplina at 5 years old.
Okay? But, um, ay- balikan ko ha. When it comes down to it, choose your kids. Okay? Opo. Okay. Now, on the other hand, I hope that all of you, no, not all of you, ikaw at siya, will have that, um, will have that patience and determination to realize and to learn that the two of you are new in this situation. You are learning na ipagkatiwala yung anak mo sa stepfather. He is learning to become a father to a kid that he not his biological kid, and he's learning the fact that in a month's time he will be a real father. All of you are learning. May mga red line lang na dapat hindi tawirin. For example, he cannot physically abuse the kid. That's not okay. Okay? So I hope that you learn. At the same time, ulitin ko ma'am ha, kasi mahirap idikta sa'yo kung anong, kasi you really have to decide this, di ba ma'am? On this, ikaw yun nandiyan sa sitwasyon eh. When it comes down to it, you choose your kids. Period. Gets? Yes po. But you are so far away sa punto na yun. Marami kayong pwedeng matutunan pa. I hope that you learn, all of you. Ay, problema kasi ito, hindi nyo pinlano yan eh, no? Nga po eh. Sarap eh, no? Tawa ka, yun talaga yan eh. It's basically it. Hindi nyo napigilan mga sarili nyo. Di ba? This is unplanned. Good luck ma'am sa panganganak ha. Thank you po, Papa Jackson. Oo. Thank you po. CS ba yan? CS? Hindi naman po sana, Diyos ko. Ay, no. Counter-Strike CS. Thank you so much po. May mensahe ka ba sa anak mo kung one day maririnig niya to? Siguro kung may-introduce ko po kayo sa kanya, siguro magpakatatag siya, like me. At sana magpakabait siya. Mabait naman po kasi talaga. Lang, siguro, makinig na lang agad kapag sinusuway para wala nang sakitan. Ganon. Hindi na umabot sa yung sinasabi niyo po. Ayoko po nun. Pero sana magkausap talaga kami. At paglaban ko siya. Kasi siguro sa hormones ko na din to. Parang pupunta na po ako dun eh. Pero try ko pa rin po siyang kausapin. Well.
Good luck po, ma'am. Thank you, Papa Jackson. Mag-ingat ka palagi ha. Salamat po sa pagtawag. I Salamat know po sa that time niyo po. my advice to you isn't that firm, but I hope you get the point I'm trying to drive at. Yes po. Naiintindihan ko po. Salamat po. Salamat Kailangan po. ko lang po ng siguro. Talagang magsasabi sa akin na pag-usapan namin to. Thank you po. Bye-bye, ma'am. Sobra. Bye po.